sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Umindi yung... wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam nyo, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa atin lahat? Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte, nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo. Alam niyo yung kwento ni Sarah ng ganito? Nanggaling ito sa parehong kwento ni Cathy Binag. Di ba? Ni Cathy Binag. Pansinin niyo ang kwento ni Cathy Binag, meron din siyang experience nung kasama niya pa yung kumabit sa kanya si Tony Boy, yung asawa ni Floy Rendo, 'di ba? Na ano daw inalok daw siya ni ni FL. Do you want? Ang ina parang nasa plato lang no. Gusto mo? Meron ako nakakwentuhan na isang dating gumagamit ng ganyan Sabi niya, yung video, hindi totoo talaga yun. Isipin mo, ginaganon yung yung coke. Ang nalagay diyan, sabi niya, parang card, gano'n. Inuunat yan, inahaba. Tapos merong straw o tutor, sisinghutin yung powder. Hindi yung isiksik sa ilong. Nagaya ng kinukwento nila, pinakita ron sa fake na yung pulboronic video. Oh. And then Cathy Binag was telling us na, di ba, sinasabi niya sa mga live niya na meron siyang ganyang experience, tapos ginagawa pa raw nila ay nag-alok, ganyan. Tapos binuking niya pa kapatid niya. Kuya niya, Addictus Benedictus. Tapos, ito namang may banta pa siya na ilalabas niya yung kanyang USB drives na ang laman daw noon ay yung mga tao na kasama sa pagkukok nga. Kasama daw ni na PBBM. Kaya sabi namin ilabas mo na. Diba? Para magkaalaman. Pero make sure maganda yung pagkaka-edit. O tragis, baka mamaya yung mga actors mukhang senior citizen. Tapos ang pinag-uusapan natin 2014, 2012 pa. Yung petsa. Di ba? Now, recently, may chismis naman po itong si Aimee. Ang chinismis niya naman, yung dugo-dugo daw ilong, di ba? Itong sila Margie Moran at yun ang tunay na asawa ni Tony Boy Florendo. Nung nandun sila sa isang sikat na hotel. Di ba? Sipin mo, may ganun kayong bloody, tapos gaganunin mo lang. Ayan, tapos kain kayo. parang sira ang ulo. Di ba? Parang nasa mental hospital lang, ganun. Walang pakialam. Diyos ko, halatang may oyot yung nagkwento si Aimee. Para makapanira lang. Kaya nga sabi ko dapat, balikan ni Margie Moran si Aimee, si Sarah. Demandahin niya yung mga yan. Tatablan si Aimee. At saka kikita siya ng kahit bilyon pa. Mayaman si Aimee, kikita siya dyan. Sa paninira sa kanya online. Ako, cyber libel po yan, mga kababayan. Diba? So ngayon, ang sinasabi naman dito, ginaya naman ni Sarah, alam niyo naman kasi yung, di ba, kasabihan nga, kapag ang isang kasinungalingan ay paulit-ulit na sinasabi, naririnig ng mga tao, ito ay nagmumukha ng totoo. Nasabi ni ganito, according to ganito, at ngayon ay sabi naman ni Sarah, na sinabi ni Aimee, yung ganon, nagmumukhang totoo na po sa isipan ng mga tao. Ibig sabihin, the prevalence of fake news nagiging lason. Hindi po nagiging totoo kailanman ang baluktot. Bagkus, ibig sabihin nagmumukhang totoo, ibig sabihin nakakalason na ng isipan ng mga nakakapakinig nito. Yun ang ibig sabihin nun. 'Di ba?
Kaya dapat, pinananagot ito. Si Sara naman, wala namang immunity yan. Sampahan din dapat ng kaso yan. O sa pagkakalat ng ganyan. Dahil ang inaakusahan po nila ang presidente ng Pilipinas. Di ba? So, sinasabi niya nga rito, tingnan nyo. Ito ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo ay nagbabago yung tao. So it sounds like meron na siyang alam dati pa. 'Di ba? So sinusundan niya yung kwento ng tatay niya. No. Ganun pala, granting. Kunwari, alam mo na may ganun. Bakit ka pa dumikit kay BBM? Bakit ka pa hindi na lang lumaban, 'di ba? Ng pampanguluhan ng 'di ba nang wala kang problema, kung natalo di tahimik, kung nanalo di ikaw ang presidente, 'di ba? Kung talagang ganyang may alam na siya. Ano sinasabi? Akala ko ibig sabihin konsentidora ka nga talaga. Na kapag kasundo mo, wala ingay. Jamming-jamming lang, 'di ba? Wala rin tong mga to Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala. Tingnan nyo muna. Pagkatapos niyang